Halloween, nakakatakot ang mga costume. Sa taunang cosplay day sa Session Road sa Baguio City, nakakatakute! Ang mga cute kasi na mascot, nagkarerahan. Ito ang mascot and inflatable race. May mga nag-costume ng cartoon, maalamat na nilalang at paboritong anime character. Ang race nahahati sa dalawang kategorya. Ang mascot category at ang inflatable category. Magpapaunahan lang ang mga kalahok sa isang 20-meter obstacle course. Ang magwawagi, mag-uuwi ng trophy at tumataginting na 5,000 pesos. Isa sa kumasa sa mascot category, si Willan. Nung nag-start po ako nung 2021, low budget po, tapos nag-entertain po kami. Madaming natutuwa sa akin. Ang napili niyang character, ang Sad Bear mascot. Nakyutan lang po ako. Nakita ko po online, tapos binili ko po. Tapos biglang may pa-event din, kaya sumali din po. Tignan nga natin kung tatalab ang kanyang paoso. Nung nakapwesto na si Sad Bear at ang katunggali niyang sina Panda at Yellow Bird, let the race begin! Si Willan nahirapan sa kanyang costume sa ulo. Struggle ko po is di ko na makita sa butas ni Sad Bear kasi ang lit nito. Tapos black pa po. Ang hirap maglakad kaya sa baba po ako nakatingin. Pero hindi ito naging hadlang para siya'y makatalon, makaliyag, at manguna sa karera. Na-shock po ako kasi first time ko pong makipag-race tapos nanalo pa. Isa pa sa kumasa sa mascot category, ang dancer at mommy of 3 na si Jelly, na ang costume si JJ ng Cocomelon. Yung mga bata kasi tagang Cocomelon sila. Nagmamascot si Jelly para kumita ng extra para sa kanyang mga anak. Pinakamababa namin 500. Mataas namin 1,000 plus. Napakainit talaga niya, nakakahilo. Nagulat sila na, babae ka pala. Ang makakatapat ni Jelly, 2 asong mascot at takbuhan na! Habang tumatakbo ko, ibaba lang talaga ako nakatingin. Hindi ko siya nakikita. Gulat ako sa sarili ko, ay, nanalo ako ng first round. Sa tapatang Jelly versus Willan, sino kaya ang mag-uuwi ng grand prize? Puntahan muna natin ang inflatable category. Unicorn, bumalik ka dito kung pagurin sarili mo. Kung saan kabilang sa mga sumali, si Jethro, na 2 taon ng sideline ang pagsusuot ng inflatable costume tuwing linggo sa Session Road. Ang kita niyang 1,000 hanggang 3,000 pesos kada araw, malaking tulong daw sa kanyang gastusin sa nalalapit niyang board exam. Yung experience na rin, nag-enjoy at yun yung pinaka-award ko para sa sarili ko. Meron siyang fun guys, ito yung power source ng inflatable. Malaki yung costume kaya kailangan 2. Ang napiling karakter ni Jethro, ang maalamat na unicorn. Taunang round, makakatapat ni Jethro si Godzilla at ang Pokemon na si Eevee. Simulan na ang karera! Sinaktuan ko lang yung bilis ko para makita ko pa rin. Ang hirap kasi nga baka madisgrasya or... Si Godzilla, minane ang hurdle at limbo rock. Habang si Eevee naman, nadapa! Oh no! Pero si Godzilla, nahirapang kunin ang baton. Kaya naungusan siya ni Jethro. Sa round na ito, wagi si Pink Unicorn.
Unicorn. Hindi ko naman ini-expect na mananalo rin ako. Si Evie naman, hindi na nakabangon. Kaya to the rescue ang naka-standby na medic. Meron po kaming medical team on standby. Nagtapo po siya ng konting sugat. Recently po, nakakuha kami ng update from the family na he's doing better. Pero wag daw muna pakampante si Jethro. Dahil ang makakalaban niya sa final round, si Rymel, na inilampaso ang mga kalaban niya sa elimination round habang suot ang kanyang costume mula sa isang sikat na anime film. Halfway through, goes over the bar with a jump and jumps across the finish. Yung nasa isip ko na lang, basta tumakbo na lang, tapos do my best. Alam ko na pong ako yung panalo yan. Handa na raw siyang harapin si Jethro, aka Pink Unicorn, sa final round. May the best man win. Advantage mo na lang po is sporty ka. Sa isip ko manalo, inodo ko na yung bilis ko. Ang makakatunggali nila sa final round, isang Red T-Rex. Nung nagsimula ang karera, sina Jethro at Rymel neck and neck. Hanggang sa si Rymel nakabuelo na itinuloy-tuloy na niya hanggang finish line. In 10, may point na pagtalon ko, muntik akong matumbag. Sa huli, si Rymel ang grand winner sa inflatable category. Talagang nag-cheer lahat na tumatawag. Lately ko na lang na-realize na ako pala yung champion. I did my best na ipanalo yung race pero hindi pinalad. Baka may purpose talaga or hindi para sa akin. Sa one-on-one tapatan naman kaya ni na Jelly at Willan, sino ang magwawagi? Ready, get set, takbo! Si Jelly tila nahirapan sa limbo rock, kaya si Willan nakalamang. Hanggang sa nahirapan si Jelly na pulutin ang baton, kaya hindi siya agad nakabalik. Sumabit ako sa rope. Hindi ko siya nakita, kaya nagyuko na lang ako. Si Willan na nangunguna na sana, nagkaabirya pa. Palapit na sa finish line, sumabit po yung ulo ko. Bigla akong nag-stop. Kaya binalik ko agad, tapos takbo agad. Kaya si Willan panalo ng 5,000 pesos. Grabe yung excitement po nung nasa finish line. Grabe, tuwang-tuwa po ako. Habang si Jelly naman, pabiro na lang na nag-cry baby sa kalsada. Sabay pose. Hindi ko in-expect na manalo talaga. Nabilib ako sa sarili ko. Kasi syempre, lalaki silang lahat. Ako ng babae. First naman po siya sa Pilipinas. Yung gusto po naming mangyari is masaya po yung nanonood. At the same time, masaya din yung racers. Which is for fun naman po kasi talaga siya. Ang goal po actually ng festival is to make a safe space at saka creative hub para sa mga artists natin because they experience discrimination. Minsan po merong mga nanghihila ng costume nila. Behind those costumes po, may human being na nandoon. And they are very passionate on what they do. It's very important to be kind always. Sa malamig na klima ngayon ng Baguio, ang karera ng mga inflatable costume at mascot, mainit na tinangkilik ng publiko. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.